Hello guys! Ito yung ginagawa ko guys na DIY filter guys. Yung una guys is hindi ko na pinakita sa inyo yung paglagay ko ng color blue. Kasi guys, mas matatagalan tayo guys. Eto, bali, susukatin ko lang muna guys. Kukuha ako ng pang tanda guys para tama yung pagkakabutas ko guys. Kumuha ako guys ng pentel pen at the same time isusukat ko lang siya guys para mabutasan ko na siya guys para tama yung pagkakabutas natin kasi hindi tayo pwedeng magkamali guys kasi masasayang yung ano yung plastic na sa water bottle guys. So hindi yan pwede na pamali-mali tayo guys kasi tubig yung ilalagay dyan. So ang hirap pagka tubig yung ilalagay mo kasi maglilik at maglilik yan guys. So eto guys, bali sinukat ko na guys yung ano niya guys, and then nagpainit na ako guys ng pangbutas para mas madali natin siya guys na mabutas. Yung pang shouldering gun baga guys, yun yung gagamitin ko guys. So eto guys, binubutasan ko na siya paunti-unti guys kasi ang importante is may tanda ka na para alam mo na yun yung bubutasin mo guys. Hindi po pwedeng magkamali ka kasi pag alam niyo naman pag tubig yung ilalagay is maglilik at maglilik yun. Kaya dapat sealed masyado guys yung pagkakalagay natin guys. Eto na, binubutasan ko na guys yung galon natin guys para dun natin ilagay yung hawak ko kanina na i-DIY filter natin guys. Kaya it takes time guys para gumawa ka ng ganito guys. So dapat dahan-dahan ka lang guys kasi alam nyo naman mahirap ng magkamali guys. Hindi mo na pwedeng maibabalik pagka nagkamali ka na guys. Kaya dapat dahan-dahan lang guys para sure tayo na tama yung ginagawa natin guys. Eto guys, nasa part na ako ng bandang ibaba guys ng pagbubutas sa tamang laki at tamang sukat doon sa hawak ko kanina na ilalagay ko sa DIY filter ko guys. Ang ginagamit pala natin guys is yung galon sa mineral water, and then nagbili ako guys ng sealant para yun yung i-sealed natin doon sa pinagbutasan natin guys para hindi siya mag-leak. Kasi pag nag-leak yung nilagay natin, useless guys. Kasi uulit din tayo guys. Kaya dapat guys, sure tayo doon sa pagkalagay natin ng butas. Kasi para hindi tayo paulit-ulit guys. And at the same time, hindi masasayang yung mga kagamitan natin guys, katulad nitong ginagawa ko guys. So nabutas ko na siya guys, pero dahan-dahan lang kasi guys mainit yung hawak ko guys. So natanggal ko na siya guys, and then pantay lang natin guys yung naalisan nung color blue na binutas ko guys para paglagay natin nung ilalagay ko na pang DIY natin guys na dadaanan nung tubig guys is tamang tama lang guys. Eto na guys, kaya lang
hindi pa sapat yung butas na nagawa ko guys. So, sinusukat ko siya and then hindi pa sapat yung butas na nagawa ko guys. Kaya, lalakihan ko pa rin yung butas guys para maipasok natin yung haba ko kanina na dadaanan ng tubig guys. So, ganyan lang guys, paulit-ulit lang natin guys na gagawin hanggang makuha natin yung tamang butas or tamang laki ng butas para mailagay natin yung dadaanan ng tubig guys. Kaya ayun, pinapantay ko guys yung butas para tamang-tama lang yung sukat na guys. Ang gagamitin ko nga pala dito na pang filter guys is yung lava rock, and then dapat meron kayong tela, yung pang aquarium guys, nabibili dyan sa bilihan ng mga isda guys. So, meron yan guys. Pwede naman siyang online guys. Pwede nyong mabili siya online. Kaya eto, hindi pa sapat guys yung butas na nagawa ko. Kaya, uulitin ko lang hanggang makuha ko yung tamang butas na aanhin ko guys. So, eto guys, pinapantay ko lang siya para hindi siya matalas guys. So, eto, isusukat ko ulit guys kung okay na siya. Eto, sukat natin guys. Pero, hindi pa rin sapat yung butas na nagawa natin guys. Kaya, uulit tayo guys ng pagbutas ng pakonti-konti guys para hindi naman guys masobrahan yung laki ng butas na ginagawa natin guys. Yung tama lang guys, yung sakto lang yung butas kasi pagka ayun na guys, hindi ko na pinakita sa inyo guys. Nailagay ko na guys, tama na siya guys. So maglalagay na tayo guys ng sealant. Yan yung pang sealed para hindi tumagas yung tubig guys. So, naglalagay na ako guys ng sealant para hindi tumagas yung tubig niya guys or hindi mag-leak. So, yun yung importante dyan. Hindi mag-leak yung tubig guys. Kasi pag nag-leak, uulit tayo guys. Sayang ng mga kagamitan natin guys. So, uulit tayo. So, magiging pangit na siya guys kasi ang dami ng butas-butas. Kaya, hindi pwedeng magkamali guys. Kaya, dapat susukatin nyo. And at the same time, yung tama lang na laki para hindi madaming sealant yung magagamit natin guys. Yan yung ginagawa ko guys na para sa aquarium natin guys, kasi galing yung mga isda ko guys is galing yan sa pond. Kaso ang problema is malamok siya guys kasi yung filter namin is wala siyang takip, kaya nakuha siya ng lamok. Kaya dapat ilipat na lang siya sa mga aquarium tank guys para yung lamok na papasok is makakain nila guys. Kaya inilipat namin siya, and then kaya nga ako gumagawa ng filter guys para maganda yung filter nila, hindi masyadong dudumi yung kanilang tank guys. Kaya lang yung pang filter sa mga dumi guys is yung pang panjun, kaya sobrang lakas nun. Pero I think kakayanin naman nila kasi malalaki naman yung mga isda na guys. Hindi naman siya maliliit guys. So may
naghalo nga guys ng mga guppies doon sa tank ng mga koi fish ko, pero okay naman siya, hindi pa naman siya namamatay guys. So hindi naman siya na hihigop nung fang filter natin guys. So okay, so far okay naman siya guys. So eto, nalagyan ko na guys ng sealant. And then, isi-seal natin dito sa labas and at the same time doon sa loob para sure tayo na hindi talaga siya maglilik guys. Yan lang yung gawin nyo guys kung meron kayong aquarium na medyo malaki guys and at the same time ayaw nyo ng palit ng tubig guys. Kasi yung filter natin, pag nagkaroon niya ng good bacteria, is hindi ka magpapalit ng tubig every month. Kasi guys, may mga good bacteria na siya guys. Yun yung kakain dun sa mga poops ng isda guys. Kaya, kayo kung meron kayong aquarium na medyo malaki, ganito na lang yung gawin nyo guys. Para okay naman yung filtration system nila guys. Yan yung ginawa ko para sa aking mga fish. Kasi kawawa naman siya guys kung mamamatay na naman guys. Ang dami nang namatay sa kanila guys. I think mga 4 ata yun kasi nagkasakit sila guys ng ammonia-borne. Kaya eto guys, kailangan dapat palaging malinis ang kanilang tank. Kasi yung galing sa poops nila, yun din yung nakakalason sa kanila guys. Kaya dapat palaging malinis yung aquarium tank natin guys, kasi pagka hindi is mamamatay din yung mga isda natin guys. So dati hindi ko alam kung paano gumawa ng mga ganito, so nanood lang ako ng ibang tutorial sa YouTube guys. So pero yung idea kinuha ko, kaya lang yung ibang kagamitan guys is hindi ko na ginaya guys kasi mas malalaki yung ginawa nilang filtration system sa kanilang mga aquarium guys. Eto na guys yung finished product guys ng ginawa natin guys. So it's working guys, kaya ang saya-saya ko guys kasi walang leak yung ginawa natin guys. Look at this one guys. So ang sasaya ng mga fish ko guys. Tingnan nyo naman guys. So wala kang makikita na mga dumi nila guys, kasi talagang nahahatak nung pang filter sa mga poops ng isda guys. At yung iba pang dumi na nandyan sa aquarium guys. Yan yung ginawa ko guys. Sulit naman yung pagkagawa ko guys kasi hindi naglilik yung tank na ginawa natin guys. Yung filter na ginawa natin guys. So far okay naman guys. Walang leak and then at the same time it's working guys. Kaya thank you for watching everyone. Thank you to my followers, non-followers, thank you so much. Please subscribe to my YouTube channel, Lowy Tops Vlog. Thank you everyone. Bye bye.